Welcome at magandang araw. Narito na naman tayo sa panibagong yugto sa Pinoy Esoteric, mga kwentong paranormal at mga kwentong horror story. Pero bago tayo magsimula, follow and subscribe. Ang ating kwento ngayong araw na to ay tungkol sa isang kulang na ginamit sa isang taong mapusok at hindi mapagkakatiwalaan. Kaya tunghayan natin ang kwento ni Simang at ang kulang ni Jojo. Let's go. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang babae na kinikilala ng lahat bilang si Manang Simang. Para sa karamihan, siya ay isang maayos at mabuting babae. Masinop sa bahay, palabati, matalino. Tila walang bahid ng kasamaan. Ngunit sa likod ng kanyang maamong muka, siya ay may isang lihim na hindi alam ng marami. Hindi siya tinawag na Simang talaga. Hindi niya ito tunay na pangalan. Pero dahil marami siyang sinisimangutan, kapag merong bagay na hindi niya nagugustuhan, ito ang kanyang pinapakita. Kaya naman siya inasar na isang beses bilang Manang Simang. Si Simang ay taglay ang matinding pusok. Isang pagnanasa sa laman na hindi niya kayang pigilan. Bata pa lamang siya, natutunan niyang gamitin ang ganda at kahinaan niya upang makuha ang gusto niya. Wala siyang pinipili. Kahit sariling kamag-anak, kapitbahay, o kung sino man, basta may pagkakataon. Lihim siya naglalaro sa dilim. At sa tuwing may mabibiktima siya, natututo siyang itago ang kanyang tunay na kulay. Sumisimangot lamang upang ipakita na wala siyang ginagawang masama. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-aakit, ngunit hindi ito halata sa karamihan. Kahit may ultimong sa mga kanyang magulang, hindi ito mararamdaman. Isang dalagang malambing, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang madilim na pagnanasa sa laman. Hanggang isang araw, dumating sa kanilang baryo si Jojo, ang lalaking magpapabago sa kanyang kapalaran. Si Jojo ay isang bagong dating sa baryo. Siya ay malakas, matipuno, may matuwid na disposisyon sa buhay. Lumipat siya sa baryo upang magtrabaho bilang katiwala sa isang sakahan at mabilis siyang napakilala dahil ang kanyang kasipagan ay mabuting ugali. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Simang na gusto niya si Jojo. Hindi tulad ng ibang lalaki sa baryo na madali niya mapapaikot. At si Jojo naman ay tila mahirap akitin. Ang lalaking ito, mapapasa akin ka rin. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang binata sa bukid. Sa simula, nagpanggap siyang inosente at mainhin. Tila isang babaeng hindi makabasag pinggan. Hindi rin marunong magalit. At hindi rin may alam kahit sa kamunduhan. Madalas niyang dalhan ng pagkain si Jojo at kunwaring may malasakit sa kanya. Jojo, baka naman napapagod ka na sa trabaho. Ito may dala akong tinola para sa iyo. Sabi niya isang hapon, sabay ngiti. Salamat, Simang. Napakabait mo. Sagot ng lalaki. Hindi alam ang tunay na hangarin ng dalaga. Dahil ang pagkakaalam ni Jojo, itong dalagang maganda sa kanya ay tila napakabait lamang. Walang mali siya, masunurin sa magulang, hindi nagagalit, at malinis ang puso. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na niligawan ni Jojo si Simang. Simang,
Gusto kitang ligawan. Alam kong matagal na tayong magkasama at gusto kong mas makilala ka. Seryosong pahayag ni Jojo. Kumislap ang mga mata ni Simang. Alam niyang nahulog na si Jojo sa kanyang patibong. Sa unting pagkain, sa unting ngiti, sa unting pakita ng kabaitan. Kinuha ni Simang ang puso ni Jojo. Lumipas ang ilang linggo at naging mas malapit sila. Ngunit sa likod ng relasyong iyon, patuloy pa rin si Simang sa kanyang masamang gawain. Si Simang ay may mga ginagawa sa likuran ni Jojo na kung saan masyado itong sensitibo upang bigkasin. Pero itong mga bagay na to ay hindi dapat ginagawa ng isang dalaga, lalo't lalo na sa kanyang edad. Maraming nakikilala si Simang. Batid ng marami, lalo na sa baryong iyon, si Simang ay kadalasang nakikipagkita sa mga lalaki. May ginagawa at higit sa lahat, pag umuwi sa bahay ang mga ito, ay tila hindi maayos ang mga pananamit. Tila ba may milagrong nangyayari. Ngunit dahil si Simang ay napakatalino, lagi niyang pinapakita na siya ay mabango, mabait at malinis. Ni ultimo sa mga kamag-anak niya, ipinapakita niya ito kahit ang mga kamag-anak niyang ito ay kilala ng merong ginagawa si Simang sa likuran nila na hindi kaaya-aya. Hindi alam ni Jojo ang mga ginagawa ni Simang. Ang mga sikreto ni Simang sa relasyon nila, pati na rin sa mga taong kilala ni Simang. At higit sa lahat, hindi rin alam ni Jojo na si Simang ay may lihim na relasyon sa pinsan ni Jojo na si Kaloy. Sa tuwing wala si Jojo, nakikita sila sa likod ng bahay ni Simang upang patuloy na gawin ang kanilang makamundong gawain. Isang gabi, habang naglalakad si Jojo, pauwi galing sa trabaho, nadaanan niya ang bahay ni Simang. Tahimik ang paligid, ngunit may narinig siyang mahihinang ungol mula sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na butas ng dingding. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita si Simang kasama ang kanyang sariling pinsan, hubot-hubad sa ilalim ng kumot. Halos hindi makahinga si Jojo. Parang binagsakan ng langit at lupa ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay niloko siya, nilapastangan ang kanyang tiwala at pagmamahal. Kinabukasan, pinuntahan niya si Simang at hinarap ito. Simang, akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ko niloko? Sigaw niya, punong-puno ng sakit. Salip na mahiya si Simang, tumawa lamang ito at nagsalita. Jojo, masyado kang inosente. Alam mo bang ginagamit lang kita? Ikaw lang ang isang laruan na pinaglilibangan ko. Hindi kita kailanman minahal. Mas mahal ko ang pinsan mo. Hindi makapaniwala si Jojo. Sa kanyang narinig, tila ba ito ugong sa kanyang tenga. Walang hiya ka, Simang! Akala ko mabuti kang tao, pero isa ka palang hayop. Tila wala lang kay Simang ang galit ni Jojo. Sa halip, ngumiti ito at lumapit sa kanya. Ano ngayon, Jojo? Wala ka namang magagawa. Hindi mo ako kayang saktan, at higit sa lahat, nakikita mo bang kilalang kilala ako na hindi makasalanan? Pag tiningnan ako ng mga tao, wala sila nakikitang marumi sa akin dahil mabait ako sa kanila.
Ikaw, kilala ka ba? Nagpumintig ang tenga ni Jojo. Gusto niyang laitin, saktan, o di kaya naman ang mas lalong pagsigawan si Simang. Ngunit nanahimik lamang ito dahil sa kanyang galit na nagbabaga ay pwede pa niyang saktan lalo si Simang, ngunit hindi niya ito ginawa. Si Simang naman ay mas lalong ng insulto at ang sabi niya, Jojo, alam mo ba, isa kang inosente pero ang tanga mo. Kung ako ang tatanungin, walang maniniwala sa'yo. Dahil sa akin, maraming naniniwala. Dahil maraming nababaitan at hindi ako nagpapakita ng masama. Swerte mo lang ngayon. Nabisto mo ko. Pero sa tingin mo ba, paniniwala ang kanila kaysa sa magandang ako? Tumawa na lamang si Simang. At sa halip na si Jojo ay manakit, umalis na lamang ito, umiiyak at umuwi sa kanilang bahay. Sa labis na sakit at galit, lumaya si Jojo mula sa baryo at napadpad sa bahay ni Lolo Mario, isang matandang albularyo na kinatatakutan sa buong lugar, hindi dahil sa masama ito, kundi kilala siyang nagbibigay ng hustisya gamit ang mga pambihirang orasyon na kadalasan hindi alam ng iba. Nakipag-usap si Jojo kay Lolo Mario at nagsabi ng kanyang hinaing, Lolo Mario, matutulungan niyo po ba ako? Ako po ay pinagtaksilan. Wala po akong ginawa. Ni manakit hindi ko ginawa. Pero bakit ako tinidor? Bakit ako binigyan ng sakit ni Simang? Ngayon ko lang nalaman. Ang dami pala niyang kahumaling. Pati ang pinsan ko kinuha rin niya. Tulungan niyo ako. Si Lolo Mario naman ay nahirapan sa kanyang sasabihin. Batid na batid ni Lolo Mario na ang puso at isipan ni Jojo ay sadyang nasasaktan. Awang-awa ito sa kanya. Kaya naman sa kanyang pakiramdam, hustisya ang kailangang ibigay niya. Jojo, nakita ko ang ginawa niya sa'yo. Kung gusto mong makamit ang hustisya, tutulungan kita. Wika ni Lolo Mario, habang hawak ang isang itim na kandila at isang manika na kahawig ni Simang. Hindi na nagdalawang isip si Jojo. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang nasayang na pagmamahal. Doon, sinimulan ni Lolo Mario ang isang makapangyarihang orasyon. Jojo, gagawin natin ang ritual na ito. Sa ritual na ito, kung matatagpo ang si Simang ay may kasalanan, siya ay mananagot. Babanggitin ko ito at ang kailangan mo lang ay maniwala. Espiritu ng katarungan, pakinggan mo kami. Ang nagkasala ay dapat pagbayaran. Ang traidor ay dapat parusahan. Dalhin mo ang kanyang katawan sa walang hanggang paghihirap. Infernalis Ignis. Hindi na natin itutuloy ang orasyon dahil ang orasyon na ginamit dito ay isa sa mga kilalang sumpa upang ang taong nanakit o ng traidor ay siguradong mapapaminsala o di kaya naman mapupunta sa hustisya na hindi batid sa batas ng tao kundi sa batas ng mundong espiritual.
Nang natapos na ang orasyon, biglang nagdilim ang paligid. At sa puso at isipan ni Jojo, ramdam niya ang galit, puot, ngunit ang pagpapatawad dahil nagawa na ang ritual na ito ay kanyang unti-unting nararamdaman. Simang, sa ginawa mo sa akin, ito rin ang babalik sa iyo. Sa bahay ni Simang, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may bumabaluktot sa kanyang bituka. Napahiga sa lupa si Simang, nangingisay at sumisigaw. Ano to? Ano to? Tulungan niyo ako! Biglang lumabas ang kanyang balat na kulay itim, nagkasugat-sugat at may mga malalaking pantal. Sa kanyang ulo, nagkaroon ng parang galis. Sa leeg, sa kamay, hanggang sa kanyang paanan. Nangingitim rin ito, namumula. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa kanyang katawan. Hindi, patawarin niyo ako. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. Sa kasisigaw ni Simang, tila lahat ng tao ay pumunta sa bahay ni Simang upang makiusyoso. Ika nga mga marites. Pati ang mga kamag-anak, pati na rin ang pinsan ni Jojo. Nakita nito na parang ang katawan ni Simang ay nagkakaroon ng napakaraming sugat. Si Simang naman ay nababaliw, nasisisigaw. Tumakbo ito sa gitna ng kalsada, natatarantang sumisigaw at kinasusuklaman ng kanyang bighati. Ano to? Ano to? Tulungan niyo ako mga kapitbahay. Tulungan niyo ako. Kaloy, tulungan niyo ako. Si Kaloy ang isang pinsan ni Jojo na tila wala na ring magagawa kay Simang. Dumudugo na ang mapula nitong mga balat. Tila naaagnas, nakakalbo. Si Jojo naman, mula sa malayo, nakikita ang nangyari kay Simang. Kagagaling niya lang kay Lolo Mario. Pinag-iisipan kung anong kanyang susunod na gagawin o di kaya naman ang kanyang pakiramdam. Nang di sa kalayuan ay nakita niya si Simang na nagsisigaw sa kalsada. Nandun din si Kaloy, ang mga kamag-anak, pati na rin ang mga kapitbahay at iilan sa mga naging karelasyon ni Simang. Lahat ng ito ay natatakot, nag-aalala, hindi alam at hindi batid kung ano ang nangyari kay Simang. May bigla na lamang nagsalita sa tabi ni Jojo. Si Mang Tonyo, tindero sa kabilang baryo ng mga tsinelas. Jojo, alam mo ba ang nangyayari dyan? Ang sabi ng iba, kulam yan. Pero ang pagkakaalam ko, walang kulam dito sa lugar natin. Wala dito mambabarang o mangkukulam. Kung meron mang nakakaalam ng mga lihim na karunungan, isa lang rin ang kilala ko, pero hindi ko alam kung kilala mo yon. Ang masasabi ko lamang, hindi ito natural. Sambit ni Mang Tonyo. Si Jojo naman, alam niyang meron siyang ideya kung bakit ito nangyari. Dahil kagagaling niya lang kay Lolo Mario upang magsagawa ng isang ritual sa isang taong mapagtaksil. Mang Tonyo, kung nangyayari man siguro sa kanya to, baka siguro dahil na rin sa kapusukan niya
Kung alam ko lang rin ang mga ginagawa niya sa likuran niya, hindi rin sana ako naging malapit sa kanya, kay Simang. Si Mang Tonyo naman ay nagsalita. Alam ko, Jojo, nung bata pa lang yung si Simang, ang dami ng ginagawang kalokohan yan. Isa ako sa mga nakakita nun, pero hindi na lang ako nagsalita. Dahil walang naniniwala sa akin. Lahat ay naniniwala sa kanya. Nakukuha ni Simang sa kanyang ganda, talino, o di kaya naman pakitang bait ang mga ginagawa niyang kalokohan. Kaya ngayon, kinarma na. Natahimik ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Si Simang naman na nasa kalsada ay nabuwal na at inilagay na sa kanyang bahay. Lahat ng taong nakasaksi ng pangyayaring ito nag-iisip, nag-aalala. Tila ba talaga iniisip nilang may nangkulam? Pero gaya nga na sinabi ni Mang Tonyo, walang mangkukulam sa lugar nila. Si Jojo naman ay nag-impake. Umalis na sa baryong kanyang kinalulugaran at tuluyan ng lumisan. Hindi na siya muling babalik at hinayaan niyang ang karma ang gumawa ng kanyang hustisya. Dahil sa baryong iyon, sabi-sabi na kung walang kulang, malamang may isang taong nagbibigay ng hustisya, pero ayaw nilang banggitin na ito ay si Lolo Mario. Si Simang naman, hindi na muling nakilala ang kanyang dating sarili. Sa halip na isang malandi at mapanlinlang na babae, siya ay naging isang baliw na patuloy na nagsisisigaw sa kawalan habang pinaparusahan ng mga espiritong tinawag ni Lolo Mario. At mula noon, ang kanyang kwento ay naging isang babala sa mga baryo-baryong kinalulugaran ni Simang, pati na rin ng kanyang mga naging kapusukan. Isang paalala na ang kasakiman, pagtataksil, kahit pa nagpapakita ng kabaitan, ngunit sa harapan lamang, ito ay may kaakibat na malaking kaparusahan. Diyan po nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Simang. Talagang nakaka-confuse no? Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga bagay-bagay na pwedeng bumaliktad sa atin. Minsan akala mo ang saya-saya mo na. Minsan naman hindi. Minsan naman ang mga ginagawa mong kamalian ay tinutuloy-tuloy mo, pero biglang may mangyayaring karma. Sa kwentong ito, nakita natin na maraming naguguluhan kung ito ba ay kulam o kung ano pa man. Pero tandaan, ang kulam ay hindi tamang gawin. Ngunit sadya may mga tao na nasa lihim na karunungan na nagbibigay ng mga gantong klaseng bagay, hindi para manakit, kundi para magbigay ng hustisya. Lalo na kung paulit-ulit at marami nang nabibigyang perwisyo sa mga bagay na may kasalanan. Pero syempre, hindi dapat natin nilalagay sa sarili nating kamay ang hustisya, dahil baka may mga ibang tao, ibang bagay, espiritu, karma o Diyos ang pwedeng bumaliktad sa sitwasyon natin. Isang babala ang nangyari kay Simang, at isa ring babala ang nangyari rin kay Jojo. Huwag tayo maging mapusok at huwag rin tayong basta-basta nagtitiwala, dahil sa bandang huli, nasa dulo ang pagsisisi. By the way guys, kung gusto nyo makuha ang ating mga merchandise here sa Pinoy Esoteric, click our profile, click shop, and also search our sacred amulets at mga banal
ng mga anting-anting at agimat. Ito'y pwede niyong gamitin panlaban sa mga kulam, barang o tangka. Mahanap niyo po kami sa TikTok and pwede niyo pong isearch ang Pinoy Esoteric. Search niyo lang po ang aming Pinoy Esoteric page. Click our profile, click shop, and then i-check out nyo lang po yung mga gamit natin. And this is my SOJ. I'll see you again sa mga susunod nating kabanata. Follow and subscribe, and I'll see you sa mga Pinoy Esoteriko na kwento. Kwentong agimat, kwentong kulam, Pinoy ghost stories and horror stories dito sa Pinoy Esoteric. See you.